Praise God, napakabuti po ng Panginoon. Amen. Itong nakaraang linggong ito, salamat sa Diyos, meron tayong 4 na mga kabataan or sa CE na dumalos sa King's Castle training, basic training ng children's ministry. So, malaking tulong ito sa ating iglesia kung paano makapag-reach out ng mga bata and sila yung next generation ng ating pong iglesia. And salamat din po sa mga kapatid na tumugon, nag-sponsor sa mga kapatid po natin ito. Amen po. And salamat sa mga prayer. Purihin ang Diyos. Amen po. Amen. Amen. Mag-amin po kayo. Bakit po? Kasi ang mag-amin ay ministry din po yan. Kahit na amen, no? So nawa yung amen yun hindi galing sa ino, kundi galing sa bibig. Amen. Amen. Praise God. So, tunay po, gayon din po yung ating pong mission. Salamat sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang ating pong mission fund, pinagpapala ng Panginoon. Amen. So, nung nakaraan po, bale, halos hindi ko tayo makapag-provide. May mga panahon, hindi tayo makapag-provide ng monthly allowance sa ating pong pioneering pastor sa Iriga. Subalit ngayon po, halos sobra-sobra and nakakatulong na din po maging sa ating pong mission sa Light Church San Lorenzo, Ruiz, Camarines Norte. Amen. So napakabuti po ng Diyos. Okay? So, mamaya po, lobby ng Panginoon, lilipad ako papunta ng San Lorenzo. Hindi yung kapitbahay naming barangay, San Lorenzo, Camarines Norte. No? Para puntahan yung ating pong kapatid na nagpa-pioneer doon. And salamat din po. And ano man ang meron tayo, nung last week, pinagpala ako ng Panginoon, dami kong natanggap. Pero hindi ko yun para sa akin. Alay ko sinasabi sa aking sarili, ano bang meron na ipinagkaloob ng Panginoon, ako'y katiwala lamang ni Lord. And ano bang tinanggap ko, gagamitin natin sa misyon. Para matugunan, mapagpala, hindi lamang po ang inyong lingkod, maging ang ibang mga manggagawa ng iglesia. Amen po. Kaya mamaya, lilipad ho ako. So, napakaganda po ng ating pong topic nung nakaraan. Hindi ko alam kung umamin kayo o umaray kayo nung nakaraan. Pero ano man, ang ating pong response sa Word of God, ito po'y katotohanan pa din sa buhay mo natin bilang mga mananampalataya upang tayo ho'y patuloy na lumago. At kapag ang church ay hindi po lumalago, hindi ho ito mag-i-extend, hindi ito mag-i-expand. No? So, ang Light Church po, sa kapurihan ng Panginoon ay hindi naman bansot. Bagkas nag-expand, nag-extend ng mga gawain. Amen. Praise God. So ito'y napakagandang bagay na makita ko natin na patuloy na nag-grow, no? Sapagkat marami pang mga bagay na itinutuwid, pagtuturo sa atin ng ating pong Panginoon. So salamat sa Diyos, ano? And ngayong umaga, bawat isa sa atin ay nandito. So maging yung mga upuan na walang nakaupo, nandito yung upuan. Kahit wala yung nakaupo. Praise God. So, patuloy nga po tayong pinagtatagumpay. At ang ilan sa ating mga kapatid na ka-online ngayon, praise God na makasama natin sila. At ano man ang kanilang rason o ang pinagdadaanan ngayon, kasama pa rin natin sa Espiritu and online. So, tunay po na ang Diyos patuloy tayong pinagtatagumpay. And maunawaan natin sa isang devotion kanina and devotion ng nakaraan, na nakita ko, napakaraming mga tao na nagpapakamatay sa pagtatrabaho. No? Sa ating mga mananampalataya, maunawaan natin na hindi nilikha ng Diyos ang trabaho para sa tao, kundi nilikha ang tao, no? Ano ba? Hindi nilikha ang trabaho para sa tao, no? Oo. Hindi nilikha ang tao para sa trabaho, kundi nilikha ang trabaho. Ganun pa rin mo ba? So, ganito na lang, para maunawaan ho natin. Hindi ka nilikha ng Diyos para sa pagtatrabaho. No?
para magpakamatay sa pagtatrabaho. Kasi minsan kapag hindi natin maunawa ng ganitong katotohanan, nangyayari sa atin, akala natin na bumuhay lang tayo para magtrabaho, para maghanap buhay. No? Kaya pagod na palaging wala kang ibang nasasabi sa sarili mo, pagod na ako sa pagkatrabaho, wala na akong ibang inatupang magtrabaho para tugunan ang iyong mga pangangailangan, nainis ka na, nagalit ka na, o ano-ano pa. Sapagkat minsan mali yung ating pananaw sa pagkatrabaho. Na hindi natin nabigyan ng panahon yung pinakamahalagang pagkakataon na mapaglingkuran ang Diyos. Nilikha ka ng Diyos bilang kanyang katiwala at dapat kang pagkatiwalaan ng trabaho. At ang trabaho, hindi ito ang iyong Diyos, hindi ito ang Panginoon mo. Kundi pinagkatiwalaan ka ng tunay ng Panginoon ng trabaho para patuloy siyang mag-glorify sa pamamagitan ng trabaho. Ano pa talaga ibig sabihin? Nagkakaunawan tayo ngayong umaga. Ang punto lang po, na hindi maging dahilan ng trabaho natin para hindi natin mabigyan ng panahon ang mapaglingkuran ng Diyos. Binigay ang trabaho para matustusan ang mga pangangailangan natin sa ating mga pamilya, matustusan ang ating personal pangangailangan, maging pangangailangan ng iba. Na-extend po, sapagkat ikaw ay mabuting katiwala. Ngunit, bilang mabuting katiwala, nag-glorify mo si Lord sa pamamagitan ng trabaho, and diyan mo nag-glorify mo siya, yung panahon na para sa Kanya, ibibigay mo sa Panginoon para bigyan siya ng kapurihan. Maluwalhati ang Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon, sa bawat isa atin, na nauunawain ng ganitong katotohanan, na hindi kabalahan maging ang pagkasanding gawain. Amen po. Bagkos patuloy tayo naging kabahagi. Bakit po? Sapagkat sabihin mo sa iyong katabi, you're a vital part. Okay. Mahalaga kang bahagi, no? In 1 Corinthians chapter karindi na ba itong anting-anting? So, ayun, 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. Okay, sabi po ng talata, pabasa. So, sabay-sabay, okay? For just as the body is one, and many members, and all members of all one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that will not make it any less part of the body. And if it should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that will not make it any less part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, that there may be no division in the body, but the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ, and even though you members. Let us pray. Lord, salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Na ngayon pa lamang, Lord, ay may kaming kasabikan, pang-aralan ito. And sa aming buhay, ito po ay magsilbing pagtuturo
sa araw-araw, Panginoon, na pamumuhay namin and patuloy namin makita ang kagandahan mo nito. Salamat po, Mang Banal. I pray, Lord, na yung salita ay magkaloob ng kagalingan sa sino mang sugatan, magkaloob ng kagalingan sa sino mang may karamdaman. And Lord, I pray na maging katugunan din ito sa aming mga katanungan sa buhay at anumang aming mga pangangailangan. Salamat po, Mang Banal. Pagpalain mo buhay ng bawat isa at ang iyong Santo Espiritu siyang manusa sa pamamagitan ng iyong salitang mahayag sa aming kalahitnaan. Ulihin ka po, Diyos, ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So, ngayon napakahalaga hong makita natin, no? Ang bawat isa sa atin ay mahalagang sangkap o bahagi ng katawan ng Panginoong Jesus. Wala ho sa ating magsasabi na sila lang ang magaling, silang may kakayanan, so ako naman, walang kakayanan. So silang higit na mahalaga at ako ay hindi. So bawat isa sa atin ay mahalagang bahagi ng katawan ng Panginoong Jesus. So ngayon, higit po natin maunawaan sa ating buhay, may mga pagkakataon minsan na may mga tao hindi nagiging committed, no? Nagiging uncommitted sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat palaging mayroon pong rason. E nung nakaraan, isa sa mga pinakang rason is napaka-busy ko. And ngayong umaga, tingnan po natin, and some reason, why we are uncommitted to serve in the church. No? So, makita ho natin ang ganitong bagay minsan sa ating mga sarili na minsan naging rason natin. And habang tayo lumalago, tinatalikuran natin yung mga rason na ito. So, number one, I'm too busy. No? Okay, kaabalahan ang nagiging dahilan minsan kung bakit hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. Kasi po, Pastor, may inaalagaan pa akong sanggol. So, hindi pa ako ngayon pwedeng maglingkod kay Lord. Hindi pa ako pwedeng mag-join sa ganyang mga gawain, activity. Okay lang ako kapag Sunday, nandiyan mo ako. Pero ibang mga gawain, hindi ako makakarating sa kadahilan ng may maliit pa akong bata na inaalagaan. Pag siya'y lumaki na, nung siya'y lumaki na, halos babantayan mo pa rin siya. Pastor, ito kasi nag-aaral na. Lumaki na nga, pero nag-aaral na. Kinakailangan ko magtrabaho, kinakailangan nito, ganyan. Pastor, siguro ko kapag nag-college na siya. Ganun din kapag nag-college na. Pastor, siguro ko kapag nag-graduate na. No? Nung nag-graduate na, nagpamilya na, nagkaanak na, ikaw na yung naging bantay ng kanilang anak na naman. So walang katapusan yung iyong ginagawa. Diba? Kasi yun din ang problema. Binigyan mo ng pagkakataon yung mga bagay-bagay na ito at naging rason mo, alam nyo, mag-isa sa talas, matalino din. Nilikha ng Diyos, no, nilikha ng Diyos ang anghel na nagpakasatanas. And siya, by nature, matalino siya. Ngayon, kapag nakikita niya na yung rason ng isang mananampalataya ay palaging nagiging rason niya sa buhay, hindi kanya aalisan ng rason sa buhay. Palagi kanyang bibigyan ng rason para maging busy. Maliban na bigyan mo ng pagkakataon. So sa ganitong bagay, tingnan natin, mainly prioritize work, studies, personal life above serving. So, minsan, ang ilan ho sa atin, no, busy sa pag-solve ng mga problema sa buhay. Tandaan po natin, okay? Minsan ang ilan po sa atin busy sa pag-solve ng mga problema sa buhay. Pero may mga panahon na may mga problemang walang solusyon. Amen po. Amen. Sabi na kasi, imposible, Pastor. May mga problemang walang solusyon, no? Sapagkat ang tanging makakasolve lang ng problema ang Panginoon. At ang tanging solusyon lang na pwede mong gawin ang magtiwala sa Panginoon. No? Wala nang iba. Ngayon, kung pagsusumikapan mong isot ang solusyon, titiyakin ko sa iyo, mas lalong magkakabuhol-buhol ang problema mo sa buhay. Sapagkat hindi naman ikaw ang gagawa ng solusyon. Si Lord ang gagawa ng solusyon. Ang problema, inuna mong hanapin ang solusyon kaysa sa unahin mong pagtiwalaan ng Panginoon. Pastor, nagtitiwala naman ako. Sa pagtitiwala mo minsan, hindi ka makawala doon.
No? Nandoon ka pa din. Binabantayan mo pa rin kung anong mangyayari. Pag binigay mo kay Lord, ibigay mo sa Kanya ng lubusan. Marami ng mga problema na minsan ang ginawa mo lang magtiwala sa Panginoon at ang Lord ang gumawa, ang nagsaayos, matapos kang magtiwala sa Kanya. And napakarami na din mga problema, lalong naging problema, lalong naging pahirap sa buhay mo sa kadahilanan na hindi mo binigyan ng pagkakataon na si Lord ang gumawa. Hindi mo ma-fix eh. Si Lord lang ang pwedeng mag-fix ng problema. Yan ang sinasabi natin minsan, parang nabutas yung malaking barko at ang solusyon mo lang, bubble gum. No? Si Lord, magaling mag-ayos ng problema kung ilalagay mo sa Kanyang kamay. Kaya yung nangyayari kapag tayo nagsusumikap na ayusin yung mga problema natin na hindi naman natin kaya, lalong nagiging problema. So, ang kinakailangan natin gawin, Matthew 6:33, seek first His kingdom. Amen. Actually, introduction pa lang po ito. No? Unahin mo ang Panginoon. Napakarami ng mga suliranin. Okay? Or kung magiging busy ka man, maging busy ka sa pagsusumikap na unahin ang kalooban ng Panginoon. And anong promise ni Lord? And all these things. And alam natin ang katotohanan ito. No? Matagal na natin alam ang katotohanan ito. Subalit ang tanong, paano ba natin ito ipinamumuhay? Paano ba natin ito nakikitang totoo sa ating buhay? And sabi ng Word of God, and all these things will be given to you as well. God is not asking for leftover time, but first place. No? Hindi hinihingi ni Lord yung tira-tira mo sa buhay. Ang hinihingi ni Lord, i-priority mo siya. At sabi ko sa inyo, kahit ang mag-amin ministry na ngayon, no? Serving Him brings eternal reward. Maging abala ka sa daigdig, hanggang saan ang itatagal? Subalit ang maglingkod ka sa Panginoon, merong bema judgment, haharap ka kay Lord. Ibibigay sa iyo ni Lord ang reward. I'm not gifted enough. No? Wala naman akong talent dyan. Wala naman akong gift dyan. Pastor, siya na lang. Pastor, sila na lang. Alam nyo, yung palaging nire-refuse yung mga gawain, habang panahon i-refuse niya ang mga gawain, hindi talaga siya makakahanap ng tamang ministry para sa kanya. Bakit? Ang problema kasi, hindi niya sinusubukan. Hindi niya ma-discover yung gift sa kanya ng Panginoon. Mayroong isang kwento sa US na minsan mayroong isang lalaki na nagmamay-ari ng isang malaking farm. Ang problema, nagkaroon po ng tagtuyok. So ngayon, nalugi ho siya. Nangutang uli siya para mamuhunan. Ang problema, hindi pa rin po makapatubo ng mga tinanim. Hanggang sa mauna siya sa utang, problemado siya, mag-solve ng problema na hindi niya alam kung paano niya susolusyonan. Hanggang isang araw, may pumunta sa kanila na isang company. Sabi ng kampanyang ito, mahal ba kami mag-drill sa inyong lupain? At ano bang makukuha, no? 70% sa inyo, and then 20%, 70% sa inyo, and sa amin naman ang 30%. Kung ano makukuha. So, inspirado na siya, and anong ginawa niya? Pinirmahan niya yung kontrata, sige. Okay? So, wala siya kaalaman kung anong dinidrill sa kanyang lupa. Hanggang sa malalim na yung na-drill nila, walang lumalabas. Hanggang sa malalim na, biglang bumulwak yung nakastak na petrolyo sa kanyang lupain. And sabi sa kwento, sa isang segundo lang, naging milyonaryo ang taong ito na problemado sa kanyang pinansyal na pangangailangan. May mga panahon minsan sa buhay natin, problemado tayo kung paano tayo magiging kagamit-gamit kay Lord sa ubasa ng Panginoon. Pero ang problema, ayaw nating magpagamit. Palagi ang tingin natin sa ating sarili, walang kakayanan.
Sabihin mo sa iyong katabi, mayroon kang kakayanan. Tuklasin mo. Huwag kang magre-reklamo. So some think only pastors, leaders, or talented can serve. Bahala na si pastor dyan. No? Siya na lang. Siya naman may alam dyan. Alam niyo tayo, karamihan sa atin is yung background natin is from Roman Catholic. Totoo ba? No? Sino ba yung galing sa Buddhist dito? Taoism, Confucianism, no? Confucianism, not Confucius. So, mostly galing tayo sa Roman Catholic. Ang background. Ano ginagawa natin kapag ka-Sunday? Sunday na, punta tayo sa church. No? Pero yung iba nasa plaza, pero sabi nila nakapag-church sila. Okay? Yung iba dadaan lang, nagsasign of the cross lang. No? Nakapag-church na. Diba? Asa ng service doon? Kadalasan yung mindset natin nung araw, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. Na, pag makapag-church ako, okay na yun. No? Sapat na yun. At least nakapag-church. Yung ilan nga, once a year na makapag-church kapag ka-birthday. Hindi ho sapat yung taga-simba ka lang. Kundi mahalaga na tayo ho ay kabahagi na naglilingkod sa Panginoon. Kung sa loob ng bahay, hindi tuturuan ng mga magulang ang kanilang anak na magtrabaho ng gawaing bahay, galing na sa trabaho yung magulang, sila pa yung mag-iigib, sila pa yung maghuhugas, sila pa yung magluluto, no? Sila pa mag-prepare ng higaan ng kanilang anak. Pagkagising ng madaling araw, sila pa talaga yung mag-iigib ulit, na pampaligo ng kanilang mga anak, sila pa yung magluluto ng babaunin ng mga anak, ng breakfast nila, sila pa yung magbibigay ng pamasahe, sila pa yung maghahatid sa school, kahit na grade 10 na. Hindi ko ba nakakapagod yung gano'n? Pero kung yung anak ay responsable sa kanyang ginagawa, sa gawaing bahay, magiging kagaanan kanilang magulang. Nangangahulugan, mas nagiging maayos ang trabaho. Bakit? Kasi ginagagampanan ng bawat isa ang kanilang responsibilidad, na kanilang tungkulin. So mayroong kagalakan na kanilang ginagawa, nagtutulungan. So tayo po, na born again, dapat meron tayong hangaring lumago. Sabihin nga po natin, lumago. At makapaglingkod na makatuwang sa mga gawain. So, mahalagang maunawaan natin na tayo habang lumalago, natututong maglingkod dahil habang tumatagal, natutuklasan mo ang kaloob buhat sa Diyos sa kung ano mang ibinigay sa iyo ng Panginoon para maglingkod, no? Para maging katuwang sa gawain. Kaya wala na at hindi na uso sa atin yung pagtanggi sa mga assignment. No? Darating yung gawain ng kababaihan. Sabi ng ating presidente, susunod na ako. Anong susunod? Hindi, ikaw na ang susunod. No? May speaker tayo sa gawain ng kababaihan dito sa church. No? So, hindi na uso sa atin ang tumanggi. Amen. Pastor, huwag na ako. Sino na muna? Pastor, sa susunod na ako, promise, cross my heart. Asa sa susunod na ako? No? Pastor, hindi ko pa kaya mag-preach ngayon. No? Sa susunod, at kahit walang tao, mag-preach ako. No? 1 Peter chapter 4, verse 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. Ano mang binigay ng Panginoon na kaloob sa iyo, gamitin mo. Amen. Sabi ko sa inyo, kahit ang mag-amen ministry, minsan parang hindi tayo mga Pentecostal, no? Tapos Pentecostal pa yung
yung baptist minsan no? Kapag ka nag-aamen. So, ano mang binigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo sa kapurihan ng Panginoon. No? So, sa ikalalago ng gawain at ikatatatag. Every believer has a spiritual gift. Hindi ito maitatanggi. Hindi ito maidideny. Bawat isa sa atin pinagkalooban ni Lord ng spiritual gifts. Okay? And your service matters. Napakahalaga. Mahalaga ang paglilingkod mo. May mga panahon na minsan tinatakbuhan natin yung kaloob yung paglilingkod sa kadahilanan minsan na meron ka namang kaloob pero hindi ka nagagalak sa kung anong kaloob meron ka mula sa Panginoon. May mga panahon kasi minsan, alam mo meron kang gift pero parang boring para sa iyo, no? Sapagkat minsan wala kang kagalakan. Pero kung meron kang kagalakan, alam niyo minsan kahit na hindi na maghanap, ikaw na mismo magbubuluntir. Tayo na mismo magbubuluntir. Pastor, pwede ba ako dyan? Pastor, tutulong ako dyan. Pastor, sasama ako dyan. No? Bakit? Kasi meron tayong kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Naalala niyo si Jeremiah? Ano sabi ni Jeremiah? Bata pa ho ako. Di ba? Sabi ni Jeremiah. Kay Yahweh, nung tinatawag siya. Ano sabi ni Yahweh kay Jeremiah? Huwag mong sabihin bata ka, tinatawag kita. Di ba? Ito yung mahalaga na meron tayo na mula sa Panginoon. Sinangkapan ka ni Lord ng kaloob para maglingkod. No? Anong kaloob to? Tuklasin mo. Meron ka talagang kaloob. Ang problema, kapag ka palagi kang wala, at palagi kang tumatanggi sa mga gawain ng Panginoon. Kaya minsan, hindi natin matuklasan kung ano yun. So minsan naman, ang sabi ng iba, I might fail or make mistakes. Takot na ako magkamali. No? Baka magkamali ako dyan, Pastor, huwag na lang, Pastor. Baka ako anong masabi ko, Pastor, huwag na lang, Pastor. Di ba? Ikaw na maging na Bible study, Pastor, baka ako anong doktrinang ituro ko. No? Pastor, baka ako anong masabi ko dyan sa unahan. So, mga kapatid, minsan, ito yung problema natin kapag nandun yung takot. Okay? Nagawin ang isang bagay. Mahalaga naman sa atin, bilang mga mananampalataya, pag may nagkamali, tulungan natin. No? Hindi kapag nagkamali, okay, mamaya, humanda ka. No? Tulungan mo natin. Bakit? Alam nyo, ito yung napakagandang, no? Napansin niyo po yung ating mga slides mo dyan, yung nasa Facebook page mo natin, na mga lumalabas, na mga ano. Hindi naman perfect. Ano doon, hindi pa rin perfect, no? Nung una, parang mga raw lang yung mga lumalabas na mga ipina-flash. Subalit ngayon, unti-unti, gumaganda na. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating multimedia. Bakit po na-challenge ko sila, na-inspire silang gawin ang mga bagay-bagay? So nagtutulungan, i-appreciate natin yung mga kapatid. Pastor, sino bang nasa likod ng multimedia? No? Mamaya, i-treat ko ng linubak. No? I-encourage ho natin, no? So, ganun po ang iglesia, ganun ang church, nagtutulungan, nagpapalakasan ho tayo. Pag may nagkamali, okay, sa susunod siguro, ganitong gawin mo, ano? So, kadalasan, alam din na Pastor dyan, kapag may mga pagkakamali sila nagagawa nung araw, kasi ngayon mukhang hindi na, wala na silang nagagawa pagkakamali. Nung araw, alam mo nila kapag pupunta kami sa isang, ano ba yung pinupunta natin palagi kainan? Pagka pupunta kami sa mga kainan, alam na nila, kakausapin ko sila. Alam na nila, mayroong problema, aayusin natin to. Habang kumakain, at halos hindi sila makakain habang kinakausap. So, kumbaga inaayos, kinakausap, no? And unti-unting natututo kung may mga pagkakamali. Ngayon naman, kung tayo naman, ang palagi nasa isip natin, hindi ako makapaglilingkod sapagkat baka magkamali ako. Sino ba naman ang perfect? Sino ba naman nag-umpisang ayos na yung kanyang ginagawa? Sabi nga ng awit kanina, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago tayo ng Panginoon. May pagbabagong nangyayari, may mga pagbabagong nagaganap sa buhay po natin.
So, maraming inaayos si Lord. Kaya hindi excuse na baka ako magkamali, kaya gusto yung iba na lang. Fear of failure keeps many from trying. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. My grace is sufficient for you, for my power made perfect in weakness. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kahit anong rason po natin sa buhay, kahit anong reklamo natin sa buhay, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Para hindi ka na makapagreklamo, para hindi ka na makatanggi pa. Biyaya ni Lord, sapat sa buhay natin. God doesn't call the perfect. He empowers the willing. Palakpakan natin si Lord. Ito kagandahan kay Lord eh. Diba? Maging yung kaligtasan natin, hindi ka iniligtas ni Lord sapagkat malinis ka na, kundi iniligtas ka ni Lord, namatay siya sa krus, noong tayo yung mga makasalanan pa. Gayon din ang ginagawa ni Lord eh. Tinawag ni Lord yung mga imperfect, yung mga taong parang walang magagawa. Tinawag ni Lord yung mga mahina. At anong ginawa ni Lord sa mga imperfect, sa mga mahina? Pinalalakas niya yung mga mahihinang handang maglingkod. No? Pinatatatag ng Panginoon, tinutulungan ni Lord. Okay? Kaya minsan titingnan ho natin yung mga tao, tumatay dito sa unahan, wow, parang parang napakabanal niya at wala na siyang ginagawang mali. Mali. No? Ang nakikita nyo lang kasi, yung kapangyarihan ni Lord sa mga taong tumatayo dito sa unahan. Hindi nangangahulugang perfect na sila. No? Bakit? He empowers the willing. Kaya kung handa ka, tiyak, ikaw ay palalakasin, patatatagin, sasangkapan ka ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. No? Hindi niya kailangan ng mga perfect. Sapagkat kung ikaw ay perfect na, hindi na siya mag-glorify. Tinawag niya yung mga mahihina para palakasin upang kapag itong mga mahihina ito naglingkod sa Panginoon, mabigyan ng karangalan ang Diyos. No? Yeah. Wala sa ating makapagyayabang, no? Na nakapaglilingkod dahil na sa sarili kong lakas. Walang makapagyayabang sa atin na makapagsasabi, sapagkat ako ang gumawa dahil kaya nagkaroon ng ganito. Hindi. Dahil ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinalakas, pinatatag, kaya mo nagawa. He empowers the willing. Kaya, hindi excuse, baka ako magkamali. No? Ang biyaya ni Lord ay sapat. Sabihin mo nga sa iyong katabi, maglingkod ka na kasi. Sabi naman ng ilan, I don't feel qualified. No? Nakataas pa yung isang kilay, I don't feel qualified. Yung mga babae naman, yung buhok na nandiyan, I don't feel qualified. Yeah? I don't feel qualified. Some disqualify themselves because of past sin or lack of strength. Okay? Pastor, ang rumi-rumi ko na, ang dumi-dumi ko na, hindi na ako tatanggapin ni Lord, hindi na ako makapaglilingkod. Hindi natin naman tayong maduduwis. Hinugasan ng dugo ni Kristo. Pinaging matuwid, pinaging banal. No? At pinawalang sala. Kung yun yung tingin mo sa iyong sarili, lumapit ka sa Panginoon, tanggapin mo ang biyaya ng kaligtasan ni Kristo. Tanggapin mo ang pagpapala ng paghuhugas ng dugo ni Kristo sa buhay mo. Na makita mo ng maging ang paglilingkod mo, hindi sa sarili mong kakayanan, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon kung bakit ka nakapaglilingkod. Ano magsasabi sa atin? Ang dumi ko na kasi, Pastor, ang dungis ko na. By the way, hindi rin tayo nabubuhay sa pakiramdam. Pakiramdam mo lang yun. Pero ang totoo, hinugasan ka na ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. No? Tinawag ka ng Panginoon matapos Kanyang tubusin sa kasalanan. 1 Timothy chapter 1 verse 12, sabi ni Paul kay Timothy,
I thank God, I thank Christ Jesus, our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service. No? Si Lord ang nagbibigay ng lakas. Si Lord ang nagbibigay ng katatagan sa atin. Si Lord din ang siyang nagbibigay sa atin ng paglilingkod na maging katiwala tayo ng Panginoon sa Kanyang, maging katiwala din tayo sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. So God qualifies the called. Naunawaan mo ba natin? God qualifies the called. Yamang tinawag ka ng Panginoon, tinanggap ka din niya para maglingkod. Grace redeems and equips. Praise God. Ito na naman ulit. Sabi ng iba, others can do it better than me. Pastor, mas magaling mo siya. No? Ako, hindi naman ganun kagalingan. Pastor, hindi ko yan kaya. Mas kaya nila. Alam niyo, ito yung mga tao may hilig magturok ng iba. Yung mga tao na nakikita nila, mas magaling yung iba kaysa sa kanya. Kaya ano kanyang ginagawa? Tagaturo kung sino ang dapat gumawa. No? At may mga pagkakataon minsan, nagagawa sila ng paraan para hindi mabigyan ng ministry. Bakit? Kasi ang tingin niya, mas magaling sila. No? At ako'y walang kakayanan. Comparing with others lead to passivity. No? So, habang ikinukumpara mo ang iyong sarili sa iba, hindi ka mag-response sa panawagan ng Panginoon. Hanggang ganoon ka lang. Hanggang nakatingala ka lang sa iba, naglilingkod yung iba. Pero ikaw, wala kang response. 1 Corinthians chapter 12, verse 21. The eye cannot say to the hand, I do not need you. So itong tandaan mo natin, bagamat dalawa ang kamay mo, magkaiba pa rin sila. Amen. Dalawa ang kamay mo, magkaiba pa rin sila. At kung sila man ay gumagawa, sila ay magkatuwang na gumagawa. At mas nagiging magandang trabaho kapag kadalawang kamay na magkatuwang na gumagawa. Gaano pa kaya kapag napakaraming kamay ang gumagawa? Isa sa ating maintenance, kapag wala yung karamihan, iilan lang yung gumagawa, no? Inaabot ng alas 6 yung paglatag ng mga upuan. Bakit? Kasi iilan lang yung gumagawa. Pero kapag maraming gumagawa, mas madaling natatapos. No? Kasi mahalaga kang sangkap ng paglilingkod. Hindi natin maaaring sabihin na yung iba ay mas higit kaysa sa akin. Lahat ho tayo mahalaga. No? Kagaya ho itong tubig na itong nakarating dito. Ministry ho ito. No? Palakpakan po natin si Lord. No? Yun yung mga halimbawa ng ministry. Mahalagang paglilingkod. No? So, mapansin po natin, no? No one can replace your unique rule, no, in the body of Christ. So, kakaiba ka, unique ka, no? Kahit na sinasabi mo wala kang kakayanan, pero kapag ka nawala ka, anong gagawin ng congregation? Hanap-hanapin ka. Totoo ba yun? Uy, ba't wala si Sis? Ba't wala si Brad? No? Bakit? Mahalaga kang parte ng gawain ng Panginoon. Okay? Kahit na minsan pare-pareho kayong gift sa evangelism, pero unique pa din ang bawat isa. Kasi yung isa, kapag ka nag-evangelize at nag-pray ng may sakit, meron siyang gift of healing. Samantalang yung isa naman, kapag ka nag-pray, mayroong gift of killing. Makatapos tumanggap kay Lord, agad-agad kinukuha na ni Lord. Kaya, unique ka. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. As sabi ko sa inyo, ang kahit na mag-amen ka, ministry pa rin yun. Number 6, sabi ng ilan, I tried before and got hurt, disappointed. No?
Hindi niya na sinubukan. Bakit? Nasaktan na siya. Sinubukan niya. Pero ano nangyari? Pansinin po natin, fast conflict, rejection, or burnout leads to withdrawal. Hindi ka na maglilingkod pa. Kapag palagi kang nakatingin sa nakaraan mo, maaaring ito'y maging service, maaaring itong maging source of discouragement, yung past natin. Okay? Every time na titingin ka sa iba, sa nakaraan mo, sa naging masalimuot na nakaraan mo ng paglilingkod, mga conflict, mga rejection, kasi na-reject ako noon, so hindi na ako magpapatuloy ngayon. Hindi. Magpatuloy ka, no? Sapagkat si Lord ang tumawag sa'yo. So, every time na titingin ka sa mga nakaraan mo, maaaring maging source of discouragement ito para hindi ka na makapaglingkod pang muli. Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya magpatuloy. May pagkadapa, bumangon at magpatuloy pa din. Don't let past wounds rob you of future fruit, no? Yung magiging malago ka na sana, magiging mabunga ka na sana, ang problema palagi kang nakatingin doon sa past mo. Pero ito rin kasi minsan reality, na minsan hindi ka talaga makapagpapatuloy kasi hindi ka pa healed sa past mo. Kaya may mga panahon, sinubukan mo na, bagsak ka na naman. Bakit? Kasi may dapat palang pagalingin ang Panginoon sa nakaraan mo. At kapag kanyang pinagaling, makikita mo, biglang magiging productive lahat ng gagawin mo. Sapagkat nagkaroon ng healing. So, minsan kinakailangan natin i-check ang ating puso, ang ating sarili. Ano ba ang nakaraan ko na hanggang ngayon, daladala ko pa rin? Na may unforgiveness pa rin ako, may bitterness pa rin ako sa aking puso. Kung meron ka pa rin ganun hanggang ngayon, maaaring maging dahilan ito para hindi maging productive ang anumang gagawin mo natin. So, kinakailangan natin hilingin kay Lord na pagalingin tayo. But remember this truth, healing comes when you keep serving with God's strength. Biyaya pa rin ni Lord eh. Nakapaglilingkod tayo, nakapagpapatuloy ho tayo. Serving is for leaders, not ordinary members. No? Last point na po ito ng introduction. Serving is for leaders, not ordinary members. Pastor, no? Para sa mga leaders na iyan, kaya nga po natutuwa ho tayo kapag ka-midweek, may mga dumadalong kapatid natin kahit na wala pa doon sa level ng paglilingkod. Bakit po? Ito po'y pagpapakita na sila'y handang maglingkod sa darating pang panahon. O ngayon pa lamang handa na sila maglingkod. Bakit po ang message doon ay makapagpapalakas sa atin bilang mga lingkod? Okay, so hindi lamang po ang midweek, hindi lamang po para sa mga leaders, kundi para sa lahat. Sapagkat ang totoo, hindi ka man leader sa church, leader ka sa loob ng iyong tahanan. Leader ka sa community, no? So, magiging kagamit-gamit kayo ng Panginoon. Kaya ang midweek service po, hindi po lamang ito para sa mga leaders sa church, kundi para sa lahat. No? Sabihin mo sa iyong katabi, atin na nga tayo Sunday. Sa Wednesday, salamat. So, many think only pastors or church staff should serve. No? Ephesians chapter 4, verse 12, sabi ko ng passage, to equip these people for works of service so that the body of Christ may be built up. So, kailangan ka, no, sapagkat nais ng Panginoon na patatagin, palakasin ang church. Akalain mo kung sa church, no,
ang lahat na nasa church puro pastor? Ang lahat na nasa church puro elders, puro deacons? No? Walang nasa maintenance ministry, walang nasa worship team. So, ano mangyayari? So, pinatatatag ang iglesia ng Panginoon dahil andyan ka at handa kang maglingkod sa Panginoon. Every believer is called to serve. Ministry is not for few, but for all. So, these objections are common, but none of them outweigh God's call. Commitment to serve is not about convenience, but obedience and love for Christ. Hindi lamang yung commitment na maglingkod, hindi lamang ito sa panahong available ako. Ano bang available mong schedule? O doon lang tayo maglingkod? Hindi. No? Kundi ito yung pagsunod at pag-ibig natin kay Kristo. The Apostle Paul paints a vivid picture of the church as the body of Christ, many members, one body, united in purpose. Sa church, iba't iba man ho tayo ang kalagayan natin sa buhay. Subalit pinag-iisa ho tayo ng Panginoon sa isang layunin na mapapurihan, maparangalan, mapaglingkuran ng ating Panginoon. In human body, every part, visible or hidden, small or large, has a function. Okay? Bawat isa sa atin ay mayroon pong ginagampanan sa iglesia ng Panginoon. Hindi natin maaaring sabihin na ito lang ang aking paglilingkod, no? Hindi naman nakikita ng iba. Nakikita naman ni Lord, no? At mahalaga sa iglesia. So, pinag-iisa ho tayo ng Panginoon. Okay? Pinag-iisa tayo ng Panginoon sa iglesia upang magtulungan. The same is true for the church, no? When one part is missing or inactive, the whole body suffers. So today, God calls you not just to attend church. No? Tinawag ka ng Panginoon hindi lamang umattend ng church service, no? But actively serve as a functioning member of His body. No? Tapikin mo ang iyong katabi kong buhay. Buhay ba? Okay, nagka-function. Praise God. So ngayong umaga, tingnan ho natin. Okay. One body, many parts. Okay. One body, many parts. So dito ho natin makikita ang katotohanan sa verse 12 to 14 na binasa ho natin kanina. Okay? Okay. Paul emphasizes diversity in unity, many members yet one body. Iba't iba man yung ating katungkulan, iba't iba man yung pinagkatiwala kaloob ng Panginoon. Subalit po tayo'y nasa iisang katawan. Hindi maaaring sabihin ng kamay na hindi niya kailangan ang paa. Hindi maaaring sabihin ng tenga na hindi niya kailangan ang mata. Bawat isa ay mahalaga. Ano man ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon na maglingkod at dapat ho natin gawin ang bagay na ito sa kapurihan ng Panginoon. The church is not a collection of spectators, but a living organism. Okay? Hindi ho taga-masid, no? Yung mga nasa church, kundi ang bawat bahagi ay gumagawa, lumalago, no? Na maglingkod sa Panginoon. God purposely placed each believer in the body for a reason. Kung bakit nandiyan ka, mahalaga ka, at mayroong layunin ang Panginoon sa buhay mo. No? Sabihin mo sa iyong katabi, minsan akala mo lang wala kang purpose. No? Akala mo lang yon. So, bawat isa sa atin ay mayroong layunin si Lord. Maaaring yun, hindi mo pa natutuklasan. Pero darating ang araw matutuklasan mo. Pero para matuklasan mo, maglingkod ka na ngayon sa Panginoon.
Lahat po ba kayo pastor? Magpapastor? Hindi. Hindi yun ibig ko sabihin. May mga specific calling si Lord sa bawat isa sa atin. No? Para sumuporta sa gawain, para mamuno sa gawain. No? Maging kabahagi ng gawain ng Panginoon, ng body of Christ, masigit na napatatatag. Kagaya sa atin. No? Life Church, nag-start ng pioneering ang Life Church Iriga, Life Church San Lorenzo. So anong ginagawa ng Life Church California, Life Church Tamaco? Nasa panahon tayo ng pagpapala ng Panginoon, o may mga panahon man na alam natin sapat lang yung ating yung pad ng church, subalit nagsusumikap tayo makapagpadala ng tulong sa kanila. Okay? Sapagkat sila nagpapasimula pa lang. So, ganon yung ginagawa natin pagtutulungan na mas mapalakas, mapatatag ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Don't compare your rule to others. Celebrate your God-given place. Ano man ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, maganda ka, matuwa ka. Sapagkat maaaring sa panahon ngayon, diyan ka nag-umpisa. Nag-umpisa ko ng ministry, no? Sa children's ministry ako in-assign. And maaga-maaga pa lang dapat na sa church na taga-ayos ng mga upuan. Hanggang ngayon, taga-ayos pa din eh. No? Pero, pinagpastor na ng Panginoon. Okay? So, taga-ayos ng upuan, nagtuturo sa mga bata. No? Yung mga nasa unahan, tumutugtog ng instrumento, mga maliliit pa yun. Nagpa-puppet show ako. Yung isa dun, sumisiksik sa ilalim ng puppet stage. Tinutuklas kung sino yung nasa loob ng puppet stage. Okay? Pero ngayon, malaki na, nasa drum set na eh. Nakaupo. So, doon lang ako nag-umpisa sa ministry yun, hanggang lumalago yung ministry. Kahit na yung taga-siksik lang sa ilalim ng puppet stage, ngayon, nasa ministry ng music team. Akala mo walang magagawa sa kaharian ng Panginoon pagdating ng araw. Makikita mong bahagi ng kaharian ng Panginoon at kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Kaya minsan, wag mo natin mamaliitin ang kaloob sa atin ng Panginoon. Amen po. Bagkus magala ka kung ano man ang pansamantalang ngayon, meron ka na pinagkatiwala ni Lord na maging kagamit-gamit ka. Maging tagapagkaloob ka, tagatulong ka sa mga gawain ng Panginoon, maging financial ka sa mga ministry. So, magala ka. Maaaring doon ka lang mag-uumpisa. At doon ka rin pagpapalain ng Panginoon. At alam niyo ho ba, paglilingkod sa Panginoon, mayroong kinalaman sa kung ano mang gagawin mo sa buhay. Minsan, yung ministry mo, bahagi lang yun para makuha mo kung ano yung lesson. Minsan, kapag pumasok ka ng pagpapamilya, magagamit mo pala yung lesson na yun sa pagpasok mo sa pagpapamilya. No? Kung maliit ka pa lang, alam mo na kung paano tumatakbo ang gawain ng Panginoon pagpiling ko sa leadership. Okay, nakikita mo na, magagamit mo pagdating ng araw. Pagpapala sa iyo, kung ano man ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ngayon. Naunawaan niyo po ako. So, ito minsan ang tanong, no? Why God has placed to me to serve, no? And step into that calling. Once na nakita mo, yung prayer mo kay Lord, Lord, saan ba ako inilagay na maglingkod? Tagabukas ba ako ng roll-up pagka-Sunday? Inianahan mo, no? Kasi hindi mag-uumpisa ang service kung hindi bubuksan yung roll-up, no? Pero, alam niyo, pinagpapasalamat ko sa Panginoon, sabihin mo sa iyong katabi, hawakan mo lang kami ng katabi mo, sabihin mo ito, no? Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat bahagi ka ng katawan ni Kristo at mahalaga ka. Ngunit, higit ako nagpapasalamat na hindi ikaw ang ulo ng iglesia. Sapagkat kung ikaw ang ulo ng iglesia, hindi matutuloy ang gawain. Bakit po? Minsan kasi lulubog-lilitaw ka eh. Minsan late ka. Kung lulubog-lilitaw ka, next Sunday walang gawain. Bakit? Wala yung ulo ng iglesia. Sino ulo ng iglesia? Si pastor. Wala.
Asa si pastor? Tulog pa. So hindi mag-uumpisa ang gawain. No? Si brother, hindi mag-uumpisa ang gawain kasi wala si brother. Parang midweek service lang noong araw. Walang midweek service, bakit? Nasa Manila si pastor. Walang midweek service sapagkat may convention si pastor. So hindi. Salamat sa Panginoon. Tayo ho ay bahagi lamang ng katawan ni Kristo. Okay? So, your contribution, no matter how small it seems, is essential to the health of the church. Ito'y mahalaga. Ito man, sa tingin mo maliit man, pero napakahalaga. Alam niyo ba sa katawan ho natin, minsan, ang tingin ho natin parang walang kwenta, walang pakinabang. May mga panahon minsan sa katawan ho natin, mga bagay na hindi nakikita, pero yun pala yung mga mahalaga. Naputulan ng daliri, huwag ka lang matanggalan ng puso, huwag ka lang matanggalan ng kidney, huwag ka lang matanggalan ng bituka. Lahat ng ito hindi nakikita, pero napakahalaga yung ginagampanan. Diba? Matanggalan ka na ng paa, huwag ka lang matanggalan. Kumbaga, ito yung makita ho natin na minsan, hindi ho natin nakikita, pero napakahalaga pala. Yung nag-i-intercede ka para sa church, walang nakakakita nun eh. Walang nakakarinig nun. Na biglang sasabihin si Ops, mali yung prayer mo. No? Kalain mo, sabihin mo kay Lord, Lord, ibinabalik ko na sa iyo ang lahat ng papuri. Kailan mo kinuha? Walang magkukorek sa iyo kapag nag-intercede kang gano'n. Di ba? Pero napakahalaga ng prayer mo. Napakahalaga ng ginagampanan mo. Diba? Habang nag-worship ka kay Lord, Lord, ikaw po kumilos sa gawain ng church sa darating na Sunday. Lord, sa church, ng Light Church, sa Sunday, welcome ka. Kalain mo, welcome mo si Lord. He is omnipresent. Pero walang magre-rebuke sa'yo nun. No? Walang sasaway sapagkat walang nakakarinig. Pero alam ni Lord yung puso mo. No? Nung sinabi mo, Lord, welcome ka doon sa church. Dahil, doon pumasok ka doon, bubuksan ng pintuan para sa'yo. No? Walang nakakarinig. Pero alam ni Lord, ang motibo ng puso mo nung sinabi mo yun. And pagkasandi nga, ang ganda ng worship service. Bakit po? Sapagkat mayroong nag-pray bago pa magkaroon ng gawain. Diba? So yun yung sasabi natin, hindi natin nakikita, ngunit napakahalaga palang gawain na paglilingkod sa Panginoon. So napakahalaga yung ginagawa na paglilingkod. Ang pangalawa, no part is insignificant. No? In verse 15 to 20, no? Kagaya binasa natin po kanina. Just because a part seems less visible doesn't mean it's less important. Kagaya ng illustration po natin kanina, no? Hindi nangangahulugan na parang hindi nakikita, less important. Minsan nga, yun ang pinakamahalaga. In the human body, unseen parts like the heart or lungs are critical. Likewise, behind the scenes ministry, prayer, intercession, ministry, service are vital. So, stop undervaluing your rule. God designed you for a unique purpose. You know? Sabihin mo sa iyong katabi, unique ka pala, ngayon ko lang nalaman. Yeah. Unique siya sapagkat hindi mo kamukha. Praise God. Faithfully serve where God writes you, knowing He sees and reward. No? Maging tapat na maglingkod kung saan ka man inilagay ng Panginoon. Gampanan ang tungkulin na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. No? At makikita mo kung paano niyo itong pagpapalain. Instead of saying, I'm not needed, say, I'm called to serve. No? Not called. No? Hindi nanlalamig, kundi tinawag na maglingkod. Okay? Tinawag ka upang paglingkuran ang Diyos. Number 3, we need each other. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan kita. Bigyan mo naman ng buhay, hindi yung, kailangan kita.
kailangan kita. No? Kasi mahalaga yung bawat isa sa atin. Amen? Okay, so, the eye can say to the hand, I don't need you. No? Hindi. Bawat isa ay mahalaga. Kailangan natin ang bawat isa. Mahalaga nagtutulungan ng isa't isa. So spiritual pride or isolation weakens the whole body. No? Humihina ang katawan ni Kristo. No? Kapag mayroong kapatid na hindi niya ginagampanan yung kanyang tungkulin sa katawan ng Panginoong Jesus. Okay? At ramdam din ng buong katawan ang karamdaman ng isang bahagi at damay ang buong katawan. No? So, since na mahalaga ang bawat isa, ang tanong, no, alam niyo ba kung sino dapat nakaupo dyan sa mga katabi ng upuan ninyo na hindi nakaupo? Na walang nakaupo? Kilala niyo ba? Yung mga dapat na nakaupo dyan na hindi nakaupo dyan ngayon. Kilala niyo hindi? Hindi. No? Parang hindi kita galay church. Kasi minsan sa church, halimbawa kay Ate Rose, palagi siya nakaupo dyan. Kapag ka nawala ho siya dyan, alam mo, wala si Ate Rose. Okay? So, mahal niyo yung upuan na yan eh. No? Kulang na dali niya pa uwi. No? Ibig sabihin lang po kasi, kung wala siya sa upuan na yan, ibig sabihin, absent siya. At magtatanong ka na, ano kaya nangyari kay Sister Rose? No? Kapag ka hindi mo siya nakita dyan, mayroon kang tungkulin na dapat gawin. Dahil ang mahalaga sa iyo, puntahan mo. No? Kaya tinatanong ko sa inyo, kung kilala niyo ba yung mga nakaupo dyan na hindi nakaupo dyan ngayon, na dapat yung puntahan, o mamaya i-message nyo, eh sabihin nyo sa kanya, alam mo mahalaga ka, bakit wala ka kanina? No? Sabay reply niya, ba't hindi mo ako puntahan? Okay, so mamaya, puntahan natin, mag-ministry ho tayo, no? Magpalakasan tayo, yung mga wala niyo sa upuan. Sapagkat bawat isa ay mahalaga sa gawain ng Panginoon. Bawat isa nagtutulungan ng mapalakas. Okay? And bawat isa nagpapalakasan po tayo. So kung mayroon mang dumaranas ng kahirapan, ramdam yun ng buong katawan. Kapag kami umaalis, ramdam ng buong katawan. Kapag kami nasasaktan, ramdam ng buong katawan. Okay? Kahit na minsan hindi nagsalita, kasi dati ang ingay niya, ngayon hindi nagsasalita. Iisipin niya, baka napagsabihan ni Pastor, huwag nang maging maingay. No? Eh mamaya kinausap ko, ayun pala, may pinagdadaanan. No? So pinag-pray mo, muling lumakas, naging maingay uli. No? Naisip mo, sa susunod hindi ko nang ipag-pray, pero ipag-pray mo pa din. Bakit? Kalakasan niya maging maingay. Amen. So, pansin niyo po, when one member suffers, all suffer. No? When one is honored, all rejoice. Ito hubig totoo sa Light Church. Ang buong body nakikiselebrate sa pagbangon ng isang bahagi ng katawan. Yung isang kapatid na matagal lang nawala, pagbalik niya, dapat tumaon tayo. No? Bakit? Muling ibinalik ng Panginoon. Yung bumagsak sa pagkakasala, tinulungan natin bumangon. Praise God! Natutuwa ho tayo, nakikiselebrate tayo. Amen po! Amen. Nakikigalak sa tagumpay dahil damay ang buong body. May kapatid ho tayo, no? Na-interview, no? Sa Albay. Buong body natutuwa. Bakit? Nag-glorify si Lord sa kanilang business. May kapatid na muling nag-commit ng kanyang buhay na maglingkod sa Panginoon. Matuwa tayo. Bakit? Nadagdagan naman tayo. Okay? Nag-grow ang members, nag-grow ang mga members ng mga gawain sa midweek, no? And Sunday service, no? Maging ang women's ministry. So, maggalak ho tayo. Matuwa ho tayo. Mag-celebrate tayo. Bakit? Buong katawan po, ramdam kung ano ang nangyayari. Okay? So,
May mga nag-sponsor sa ating mga kapatid sa mga gawain, sa training, sa seminars, no? O lakad ng mga pastor ng kapatiran. So praise God. So dapat ho tayo nagkakaroon ng kagalakan sa mga bagay na ito. May kapatid ho tayong nagdadalamhati. So nakikidalamhati din po tayo. Ramdam natin ang kanilang pagdadalamhati. Bakit po tayo po ay magkakapatid kay Kristo? Iisang katawan at ramdam natin kung nagagalak o nasasaktan ang isang bahagi ng katawan. Sumakit lang yung ngipin mo, pati ulo mo sumakit na. No? Meron ba natutuwa dito, naputulan ng daliri, tuwang-tuwa ka pa, yes, wala ka na. Wala, di ba? Sayang, kung nandito pa yung isa kong daliri. No? Naputulan ng paa. Naku, sayang, kung nandun pa yung isa kong paa, nakakalakad pa ako ng maayos, nakakapag-jogging pa ako, nakakapag-hiking pa ako. No? So hindi tayo natutuwa kapag kami mong sasaktan, nawawala. Sapagkat iisang katawan tayo, ramdam natin ang pinagdadaanan ng isa't isa. Build relationship. Ministry is a team effort. Okay. Napakahalaga po nito. Okay? As a body of Christ. Nagtutulungan. Nagpapalakasan. Binibuild yung relationship. Nagiging daan ho tayo ng pagkakaisa. Pagkakasundo. Kung may mga alitan man, nagiging daan ho tayo upang pagkasunduin, magkaunawaan, no? Para magkaisa tayo sa iisang layunin na maglingkod sa Panginoon. Amen. Sinasabi ko sa inyo, kahit ang mag-amen ministry, no? So, ikaw na yung unang mag-approach, ikaw na yung unang pumansin kung hindi ka pinapansin. Ikaw na yung unang makipagkamay. Huwag ka lang unang makipag-away. Ikaw na yung unang magyaya. No? Kung hindi ka niyayaya. No? So, be present in both joys and struggles of your fellow believers. Hindi na sa panahong mayroon silang handaan, doon ka lang. Pero panahon ng kalungkutan, iiwan mo na sila. Hindi, sa anumang kalagayan, both joy and struggles of your fellow believers. Amen. Amen. If you see a need, step rather than stepping back. No? Nakita mong pangangailangan, humakbang, tumulong kaysa sa talikuran. Nakikita mong iilan na lang yung nasa maintenance, makibahagi, no? Makiisa at tumulong. Nakita mong pangangailangan ng church, ng kapwa mo church, no? Ng family mo, ikaw nang unang tumulong, ikaw nang unang mag-volunteer. Sabi ko nga, hindi na uso ngayon yung tagahanap ng kulang. No? Hindi na uso ngayon yung tagahanap, Pastor, kulang, Pastor, wala yung ganito, Pastor, yung kurtina kinakailangan ng ganito, dapat pinalalaban mo niya, Pastor. Hindi, kung ikaw yung nakakita, ikaw na ang gumawa. No? Sabihin mo sa yung katabi, ikaw na ang gumawa. Ikaw nakakita. Ikaw yung tagapuno. Although may mga mabigat trabaho na kinakailangan natin pagtulong-tulungan or kinakailangan ng mga skill. No? So kagaya nung nakaraan, so wala pa ho tayong report ng ating bubong sapagkat hindi pa ho natin ipapatrabaho. Pinagtulong-tulungan po natin. No? Pero tayo na-raise na fund para ho dyan. So, kumbaga, nagtutulungan ho tayo, so hindi nagiging mabigat ang gawain. So sa mga kaunting mga bagay, napapansin natin, ano kaya kung ayusin natin ito, ano kaya kung alinisin natin ito, ano kaya, so napansin mo, okay, gawin mo, no? Ay yung mga bagay-bagay na iyan. So hindi na tayo yung tagahanap ng kulang, tayo na yung tagapuno ng kulang. Tayo na yung tagatulong, okay? So, pagka Sunday, agahan, no? So, nakita mo medyo madumi, mas agahan mo pumunta sa church. Magwalis,
Yung upuan wala sa ayos sapagkat ginamit ng midweek. So, ayusin na natin. And pagkatapos nun, mag-pray na tayo. Diba? So, ganun ang ministry. And, panghuli, no? Humabol tayo po yung panghuli natin. Christ is the head. Ito yung pinagpapasalamat natin kay Lord. Bakit po? Si Kristo ang ulo ng iglesia. At sabihin mo sa iyong katabi, salamat kay Lord at hindi ikaw ang ulo ng iglesia. No? Sapagkat akalain mo talaga, iniisip ko ito habang pinag-aaralan ko, paano kaya kung isang member ng church ang naging ulo ng iglesia? Di may mga panahon na walang gawain. Bakit? Kasi minsan lulubog lilitaw. Minsan may nararamdaman. Hindi magpapakita. Hindi na matutuloy. But yamang si Kristo ang ulo ng iglesia. Kahit minsan may nawawala, na ipinapalit pa rin yung ulong ito. No? Sapagkat siya po ay higit kaysa kanino pa man. So, the church exists to glorify Christ. Ito yung purpose. Bakit nag-exist ang iglesia? Para ipakilala si Kristo. Para mag-glorify ang Panginoon. No? Hindi ho tayo nagtitipon-tipon para sa isang business at para mag-present ako dito ng isang networking. Mga kapatid, paglabas ni mamaya, magbenta tayo ng floor wax. Magbenta tayo ng peanut butter. May mga ganong mga churches. Hindi. Bakit nag-exist ang church? To glorify Christ. Maparangalan si Kristo. Mapapurihan ng Panginoon. Bakit? Sa pangalan ni Kristo ay mayroong kagalingan. Sa pangalan ni Jesus ay mayroong kalayaan. Higit sa lahat, sa pangalan ni Kristo ay mayroong kaligtasan. Jesus directs the member and the body. Our rule is to obey and serve under His Lordship. Si Jesus ang Panginoon. Pumapasakop tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya. So, sapagkat siya ang ulo at siya ang itataas sa church. Your service is not just for people, but for the head of the church. Para kay Kristo. Hindi lang sa kapwa natin mananampalataya, unang-una sa Panginoon, sapagkat mahal natin ang Panginoon, kaya tayo maglilingkod. At sa paglilingkod natin ito, maging ang ibang tao na paglilingkuran po natin. Nakita niyo po kung gaano kahalaga ng paglilingkod na meron tayo? And wala nang excuse pa sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? Lahat ko tayo maging involved. Sabi ko sa inyo, kahit ang umamin ka man lang. No? Ang kulit nyo. Ang umamin ka man lang ministry. No? So, si Jesus ang ulo. Ito yung pinagpapasalamat ko kay Lord eh. Siya ang ulo. At ang pangalan niya ay Amen. Alam niyo ba yun? No? Ang pangalan ni Jesus ay Amen. Sa Book of Revelation, hanapin nyo. No? Ang pangalan ni Lord ay Amen. Samantalang tayo, kulang-kulang sa Amen. No? Talaga, labas na minsan, kaya minsan ayaw ko na magsusigaw ko dito, no? Labas na yung mga ugat sa liig mo, hindi ka pa uma-Amen. Amen! So, kumbaga, napakahalagang makita ho natin dahil sa ating paglilingkod, naging pagpapala din tayo sa ating kapwa-kapatid. Napalalakas at maliban dyan, maraming taong nadadala sa harapan ng Panginoon. So, ito yung maging prayer natin sa Panginoon. Every day, Lord, show me how to serve you today. No? Ngayong araw, show me how to serve you today. Nakita mo palang wala yung kapatid mo. Lord, show me. Hindi na kailangan, kita mo na. Asan kayo sa kapatid? Mamaya, message mo na, sis, Brad, ba't wala ka sa church? Kasi naka-schedule yung sakit ko ngayon. O naka-schedule pala, dalawin mo, napuntahan mo. Meron ko talagang ganun eh. Merong schedule ng karamdaman minsan. No? So, puntahan natin.
So, wag mo nang pagalitan o ipag-pray kita na sa susunod, naglimala ng Panginoon, mapasayo at makasama ka sa mga gawain. Diba? Kalakasan mo yun ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Di ho ba? Sino ho bang natutuwa na pinupuntan sa bahay ng mga kapatid? Tapos may bit-bit ka pang Coke. Lord, show me how to serve you today. Saan kayo nilagay ni Lord? Maglingkod ka. Maglingkod sa kapwa, gawin mo sa kapurihan ni Kristo. Be sensitive to God's leading. He often opens doors for ministry in everyday moment. Totoo ito. Maraming mga pagkakataon minsan na ginagawa si Lord para magbukas ng mga gawain. Maging kasangkapan mo tayo maglingkod. Kahit na nga simpleng tao na lalapit sa iyo, manghihingi ng piso, pwede ka pala makapag-serve doon kaysa maasar ka, mainis ka. No? Minsan mga tao dinadanan sa atin ang Panginoon. And maging sensitive. And yung discernment magibabaw. Yung pala sobra ng kabigatan na pinagdadaanan ng tao at makapaglilikod tayo sa Kanya. Sa kanila. Lalong-lalo na sa church. Okay? So let Christ's love motivate your service, not obligation alone. Amen po. Huwag kang gumawa dahil sa obligasyon mo lang, dahil sa responsibilidad mo lang, kundi dahilan sa pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya ginagawa mo ang bagay na ito. And mayroon pong kagalakan sa puso ang maglingkod sa Panginoon na hindi lamang dahilan sa obligasyon, kundi dahilan sa pagmamahal kay Kristo. Amen. Mayroong kagalakan sa puso. Maglilingkod ka na kahit na minsan ikaw mismo ay may pinagdadaanan, maglilingkod ka pa rin. Bakit? Mahal mo kasi ang Panginoon at may kagalakan ka pa din. Kahit na minsan ikaw ay may karamdaman na, magpipray ka pa sa iba na sila'y pagalingin. Bakit? Dahil ang mahal mo si Kristo at ang pag-ibig na yun ay nagpuproduce sa iyo ng kagalakan ipag-pray ang iba na may karamdaman. Kahit na lang minsan ikahus ka na, walang-wala ka na, pero ang pananampalataya mo, provide si Lord, eh may lalapit sa iyo, mangungutang. So, imbes na minsan tanggihan mo sila, yayayain mo silang ipag-pray na mayroong kagalakan at tulungan silang maunawaan na si Lord ay mayroong gagawin sa kanilang buhay. Nagiging pagpapala ang ating buhay sa Panginoon. Tanda po natin ito, you are not an audience member in God's kingdom. You are a vital organ in the body of Christ. When you don't function, the church lives. When you serve, the church thrives. Kapag ka ayaw mong maglingkod sa Panginoon, ang church mapipilay. Pero kapag ka naglingkod ka, ipinagamit mo ang iyong kaloob mula sa Diyos, ang church ay uunlad. Lalago at tatatag. Step into your room. Strengthen the body. Bring glory to the head, Jesus Christ. Sabay-sabay po natin sabihin, whatever you do, work as if with all your heart, as working for the Lord, not for human master. It is the Lord Jesus Christ, your servant. Let's all stand. Walang anumang rason nga po sa buhay natin bilang mananampalataya na hindi tayo makakapag-serve, makakapaglingkod sa Kanya. Lahat ng mga reasons, nakita ho natin, meron palang tugon ang salita ng Panginoon. So wala ho tayong takas. Walang exempted kapag ang pinag-uusapan ay tawag ng paglilingkod sa Panginoon.
Maaaring ikaw ngayon, ang tingin mo sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat because of your past. Kapatid, mahalaga ka sapagkat tinubos ka ng dugo ni Jesus. Kung ang tingin mo sa iyong sarili, parang mas may alam sila kaysa sa akin at wala naman ako magagawa. Mas magaling sila kaysa akin. Mga kapatid, kung ganyan ang tingin mo sa iyong sarili, ang katotohanan, bahagi ka ng katawan ni Kristo and mahalaga ka. Huwag mong i-tsapuer ang iyong sarili na parang wala kang magagawa. Unique ang paglilingkod mo. May bagay na hindi magagawa ang isa at ikaw ang makagagawa. Ito yung pinagkakaloob ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Tama na yung panahon ng pagtanggi sa mga paglilingkod. Tama na yung panahon na pagpapalagay sa sarili na at least nakapag-church ako, hanggang doon na lang ako. I-involve mo ang iyong sarili. Maging bahagi ka ng pagkilos ng Panginoon. Maging bahagi ka ng katawan ni Kristo na pansiyonal. Ang buhay na ito ay para sa Kanya. Hindi ito para sa daigdig. Hindi ito para sa iyo lamang, kundi para kay Kristo ang buhay na ito na dapat mo ipaglingkod. Dahil sa mga kapatid ko natin online, ito'y malaking hamon sa atin. Maaari ngayon naka-online ka, humakbang ka sa pananampalataya, maging kabahagi ka ng mga gawain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos ngayon pong umaga, nasasaliksik mo ang laman ng aming kalooban, ng aming mga puso. Minsan nga po, sa aming buhay, may kahirapan din kami pinagdadaanan. At minsan ang kahirapan ito'y nagiging rason para sa amin upang hindi kami maglingkod. Ngunit Lord, kami iisang katawan at bahagi ng iyong katawan na may kanya-kanyang tungkulin na pinagkatiwala ka. Salamat Lord sapagkat tinawag mo kami. Salamat dahilan sa pagkatawag mo sa amin, hindi lamang kami iniligtas mo, tinubos, kundi tinawag mo kami para paglingkuran ka at magbigay ng papuri, ng karangalan sa iyong pangalan, na maipakilala ka pa sa ibang tao, O Diyos. Hayaan mo, O Diyos, na ngayon pa lamang makita namin ang aming buhay na maging kasangkapan ng iyong ginagawa sa iglesia ito. Na kami ay maging bahagi. Tulungan mo kami, O Diyos, na maglingkod sa mga kapatid namin wala sa lugar na ito. Maaaring sila man ay pinagdadaanan. Tulungan mo kami na makapaglingkod sa kanila. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na magtulungan at magpalakasan na bawat isa sa amin pantay-pantay sa iyong harapan. Bagamat sa tingin man ng iba, ito ay maliit na bahagi, ngunit malaki ang tungkulin na ginagampanan na mapaglingkuran ka. And I pray, Lord, na habang ang buhay na ito nagiging kasangkapan ng paglilingkod sa iyo, pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos. Habang kami naglilingkod sa iyo, pagalingin mo ang aming mga karamdaman. Habang kami naglilingkod sa iyo, lalo ka pa naming makilala. At habang kami naglilingkod sa iyo, patuloy pang lumago ang mga gawain, O Diyos. Salamat po, Amang Banal, sa katotohanan ng iyong salita namin tinanggap. Purihin ka po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name.